kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos makawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Lones po, katrabaho namin lisensya, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kaming mga events kami, ako pa yung una lumalapit sa kanya. At si Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko naman siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Lones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung gano'n niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sinabi sa akin niya, Alonso, siya na po yan na. Ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yung nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ka naman po binuboto aming bangko pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya nito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kasi sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, is undergoing counseling. Di po na magkita ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, is undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. Sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun na po. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naiintindihan. Ano po ibig sabihin? Sila po ba, may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo. Si Mr. Jojo Lones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po pala 9 to 5 na tinatawag. Yung gano'n, yung pagkatawag po time in, time out, gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay, despite the fact that they are independent contractors, we can still
take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct to this case. Opo.